Ngayon ngang araw guys ay day 4 ng ating pangangawil ng lapo. At samahan niyo ulit kami ni Kabagaong sa aming panibagong adventure. Sit back and enjoy watching mga kailog. Ngayon ngang araw guys ay maaga kami nagising ni Kabagaong at piniprepare na namin yung mga gagamitin namin sa pangangawil ng ating lapo. At ngayong araw nga ay papakita namin sa inyo kung saan namin dinadala yung mga maliliit na lapo. At hindi nga gaya ng mga naunang araw ay hindi kami nakapaghanda. Ngayon nga ay nagdala na rin kami ng mga aming makakain kagaya ng saging, tubig at suka. At doon nga kami mag-aalmusal sa tabing dagat ni Kabagaong mga kailog. At nagdala na rin ako ng pana para in case walang mahuli ay mamamana naman kami ni Kabagaong. At sa part na yan ay kinuha ko na nga yung ating pain. Grabe yung ating pain mga kailog, pang ulam na. Kaya kung wala tayong mahuhuli ay luging-lugi talaga tayo. Maya-maya pa nga ay naglakad na kami ni Kabagaong papunta doon sa ating spot. Na ang layo ay 15 to 20 minutes mula sa aming bahay mga kailog. At naglakad na nga lamang kami at dito kami dumaan sa mga beach dito sa amin sa Tabunan. At pinadaanan kami isang followers natin at babati daw siya. Sa mga Tagaylaya. Sino pa? Yes, Kaya lang medyo mahihain ang ating shoutout boy. Ako na lamang siya shoutout. Shoutout nga pala sa lahat ng mga followers natin na taga Bignedo sa Raya Quezon. Mabuhay kayo. At sa part na ito guys ay medyo malaki pa ang tubig at hindi kami agad makatawid ni Bagaong dahil kung tatawid talaga kami siguradong mababasa ang aming mga daladala pati yung aming camera. Kaya habang nag-aantay kami nag-repair muna kami ng ating mga gagamitin ni pangawil at doon tayo pupunta sa kabilang yon. At ang spot nga pala guys na pinapangawilan natin ay ang Bukana o yan yung dulo ng ilog na nagtatagop o nagdudugtong sa dagat at sa ilog. At maya maya guys makalipas ang halos 30 minuto ay may dumaan naman ng bangka at sakto nagpatawid na kami ni Kabagaong. Shoutout nga pala sa inyo, maraming salamat po sa pagtatawid sa amin. At sa part na ito guys nga habang nag-aantay kami ng pagbaba ng tubig ay nagpapoy muna ako para namin sa umagahan namin ni Kabagaong at iihaw nga natin yung baon natin na saging at okay na nga ito para sa ating almusal. At matapos nga ang ilang minuto ay hinango ko na ito para makapag-almusal na kami ni Kabagaong. At pagkatapos namin mag-almusal ay nag-prepare na ulit kami para masimulan na ang ating pangangawil. At sa part na ito nga guys ay meron na kaming ilang huli. Hindi na nga lamang nakuhanan ng video. At dahil medyo matumal naman ang dawi, nag-ihaw muna ako dyan para naman sa aming tanghalian ni Kabagaong. At inihaw na nga namin dyan yung iba naming nahuli na isda at yung lapo naman ay binubuhay namin dahil ipagbebenta namin ito. At makalipas nga ang halos 2 oras ay nananghalian na rin kami ni Kabagaong. At dyan nga ay nilabas ko na yung ating suka, nakapartner ng ating inihaw. At talaga namang mapapalaban na naman tayo ng kainan kahit kakaunti lang yung huli. At dito nga guys pag nagpo-food trip ka sa dagat ay kahit anong ulam ay masarap. Kahit anong daladala mong pang ulam, sardinas man o tuyo ay ayos na dito pag nasa tabing dagat. At dito nga mga kailog habang kumakain kami, nagkikwentuhan kami. Nagtataka kami kung bakit matumal na ang dawi. At tanghali na nga ilan pa lang yung huli namin. Kung kailan pinaghandaan talaga namin ito, balak namin ibenta ang aming mga mahuhuli na similya. At sa mga oras nga na ito mga kailog, 3 pa lamang yung nahuhuli namin na lapo na pambenta. At yung ibang isda nga nahuhuli natin ay inihaw na natin. At matapos nga ang halos 5 oras ay nagpasya na kami umuwi ni Kabagaong. At nauuhaw daw siya kaya inom muna siya ng sabaw ng buko. At nang makarating nga kami sa bahay, dinala ko agad yung aming 3 piraso na huli na lapu-lapu para ihulog naman sa palaisdaan. At dito nga pala sa amin guys ay nabibili ang similya ng lapu, 30 pesos ang isa. Bali nakabenta kami dyan ng 90 pesos. At paghahatian namin yun ni Kabagaong mga kailog. Bagamat konti lang yung ating nahuli mga kailog ay nag-enjoy naman tayo sa ating adventure. At yun talaga ang totoong kwento sa likod ng mga mangingisda. Merong panahon talaga na merong huli at meron ding panahon na wala. Hanggang dito na lang muna yung ating video mga kailog. Salamat sa panonood. Have a nice day and God bless you all.